So hello mga kulit shop, isang magandang hapon po sa ating lahat. So ayan. Habang ako po ay naglilinis ng sasakyan kanina, naalala ko po itong dalawang thermostat po. Yan. So thermostat po yung nasa harapan natin. Yan. Kung matatandaan nyo po, ito po yung thermostat na ginamit ko noong nasira yung thermostat ko, no. So ito yung nilagay ko dun sa sasakyan natin na dipihit. Dipihit yan. Ito pinalitan ko lang nung ibabaw, pinaka-lever niya. Tapos ito naman po yung luma kong thermostat na nasa sasakyan natin, ano. Ito yung nasira na pinalitan muna natin ng thermostat na dipihit. Naalala ko lang kasi bigla itong dalawang thermostat na to dahil nung nagpagawa tayo ng ating aircon ay nagpalitan tayo ng thermostat dahil nga nasira yung aking thermostat na original. Nagpalit tayo nung dipihit, and then nung pinaayos natin yung aircon, nagpalinis tayo, nagpalit na tayo ng ganitong original din, ano. Kaya lang, after mga ilang months yata, no, napapansin ko dun sa aking aircon na pag nag-compress siya, tapos mahihit na niya na yung kanyang operating temperature. So, dapat ang tendency ng ating compressor is magpahinga o automatic off yung ating aircon. Kaya lang yung sa akin na napapansin ko sa kanya, mag-automatic off siya ng 1 second. After 1 second niya, magko-compress ulit siya. So, anong nangyayari, halos wala ring pahinga yung ating compressor. Yun. So, ang hinala ko doon ay thermostat din, no? Thermostat pa rin. Siguro yung nabili kong thermostat, sa online ko lang nabili. So, I don't know kung tagal na ba siyang na-stock or whatever. So, kunyari, nandito yung ating setting. Pag nag-compress siya, then hit niya na yung temperature, magta-turn up siya, 1 second lang, tapos magko-compress ulit. Ang gagawin ko, ibababa ko siya hanggang sa nakadating na sa dulo. Nandito na sa dulo, nagko-compress pa din, tapos ganun pa rin, compress, 1 second, turn off, compress ulit. So, halos walang pahinga yung ating compressor. So, ang hinala ko dyan, either AC cut-off relay or thermostat. Kaya lang, hindi ko masyado pinaghihinalaan yung AC cut-off relay dahil noong nakakabit naman yung ating mechanical na thermostat, although mechanical din naman yung nakakabit dito, yung ating dipihit na thermostat, nagko-compress siya at nag-automatic na may pahinga yung compressor. So, ang hinala ko talaga yung thermostat. So, yun nga, nakalkal ko ngayon yung ating lumang thermostat. So, since nasira naman tong thermostat natin na original na nakakabit dun sa ating sasakyan, so kinalikot ko siya, and then ayun, ang ginawa ko, pinagpalit ko sila ng harapan. So, mapapansin nyo, ito yung may lever, ito talaga yung nandito. Tapos itong dipihit, ito yung nasa green. Yan. Naisip ko kasi dahil gawa pa naman itong ating thermostat na dipihit dati, bakit hindi ko ikabit itong lever na to para maikabit ko siya dun sa ating sasakyan. Kaya lang problema ko, paano ko mailulusot itong pinaka-rod niya. So, dati kasi ito nilusot lang natin, binutasan natin yung housing ng ating evaporator. So, dapat kasi nakakapit to sa evaporator. Kaya lang hindi siya nakakapit dahil nga nung pina-replace ko siya, hindi ko muna pinatanggal yung evaporator natin kasi sayang yung preon, no? Malamig pa naman nung time na yon. Fortunately nga, napaikabit natin na thermostat na nabili ko is hindi tumagal ng matagal na panahon. Nasira ulit siya. Tingin ko nasira ulit siya. So, yun. Para mapakinabangan natin, ang ginawa ko, inilipat ko lang muna dito. If ever na yung thermostat talaga yung sira, pwede ko itong ipakabit. Hindi na ako bibili pa ng another thermostat kasi pwede pa naman tong thermostat na to. At dahil nga binaklas ko na tong thermostat na to, ito yung dati eh. Yan. Tingnan nyo guys. Yan. So, tinanggal ko yung mukha na to. Itong mukha na to ay nandito yan. Dati. Yan. Tapos, pinagpalit ko lang siya para dipihit lang naman siya. So, nakita ko tuloy yung loob ng thermostat kung paano siya gumagana, no. Yung nasa ilalim na to, palasin ko muna. Itong nasa ilalim na to, ito yung pinaka-switch natin. Yung naririnig natin na nagtitik pag nag-on and off yung thermostat. Yun. Buksan natin. Yan. So, ito yan, no. So, mapapansin nyo yung loob, guys. Ayun. So, nakalapat siya. Ito, naka-turn off. Naka-angat yung contact niya, no. Yan.
Then, pag nag-turn on tayo ng ating AC, yun, aangat siya. Pag angat niyang ganyan, magko-contact ngayon yung ating AC sa thermostat, magko-compress ngayon yung compressor natin. Pag na-hit na niya yung temperature na required niya, tataas naman siya para mag-turn off automatic. Yan. So, yun yung naririnig natin na nagtitik. So, paano naman siya gumagana? Dito sa loob ng ating thermostat, ayan, meron tayong makikita na parang coil. So, ito nag-expand. No? Kung mapapansin nyo, nakadugtong siya dito sa wire kung saan nadedetect yung lamig ng ating evaporator. So, pinag-aralan ko to kanina no? So, pag na-hit niya na yung lamig na required sa kanya, ang mangyayari is, tataas to para magta-turn off to. Ngayon, pagka minute na yung evaporator, ito mag-expand. Pag nag-expand siya, bababa ngayon to. Yan, bababa siyang ganyan. Pagbaba niyang ganyan, itutulak na ngayon to, itong switch, para mag-on. So, pag nag-on siya, magko-compress ngayon si compressor, lalamig ngayon siya. So, pag lumamig, aatras to. So, pag atras ng coil, pagka na-reach niya na yung lamig na kailangan niya, so, mag-turn off ngayon siya kasi aangat siya. And then, ito naman, yung pinaka-lever niya, yan, dito nakakabit. So, pag pinipihit natin yung ating thermostat, nagsiset tayo ng temperature. So, dito, pag pinihit natin siya, meron siyang certain part wherein masayad siya at hindi dito sa ating coil. Kasi itong lever, ito tataas to Makapansin nyo, ayan Yun. So, kaya pagka todo tayo ng mainit, ayan, todo tayo na mainit, nakataas ngayon yan. So, parang naka-off siya. Nakataas. Kaya laging naka-off yung ating aircon. Hindi siya mag-automatic on. Kasi nakataas ito. So, laging naka-off yung switch kasi nakataas. Pag naman tinodo natin na malamig. So, dahil lagi siyang nakababa, naka-push, yung ating switch ay lagi ring naka-push. Yan. So, lagi siyang naka-on. Kaya tuloy-tuloy yung compress ng ating compressor. Kahit na sobrang lamig na, compress pa rin siya ng compress kasi hindi na siya bababa, hindi na siya tataas para mag-off dahil lagi siyang naka-push, dahil naka-todo yung ating thermostat sa cold. So, pag nilagay natin sa gitna, so tumaas siya, ating mapapansin nyo, di ba? Tumaas siya. Ayan. So, pag tumaas siyang ganyan, mag-turn on lang siya pag itinulak ulit ito. Pag uminit na yung coil, tutulak ngayon yung switch pababa para mag-on. Then, pag na-hit niya na yung tamang temperature, naka-on siya. Dahil ito, lalamig naman to, aatras siya. Pag umatras naman siya, tataas ngayon siya ng automatic. So, shinare ko lang sa inyo guys na pwede nating i-recycle yung ating mechanical or yung DP heat thermostat. So, yun nga yung ginawa ko. Then, itetest ko ngayon to kung magbabago yung aking aircon, ever na mag-automatic siya ng tama. Ito yung luma na dapat ang lever niya ay ito. So, pinagpalit ko lang siya. So, yun din pala yung kagandahan ng hindi agad tayo natin tinatapon yung mga parts natin. Yun. So, napakinabakal pa natin yung ating lumang parts. Then, tingnan natin ngayon yung ating thermostat dito. So, binaklas ko na siya kanina. Babaklasin ko na lang yung thermostat, guys. So, yan yung thermostat natin. Ayun yung lever. Papakita ko sa inyo yung lever. Pag nakatodo init yung ating AC, nakababa yung lever niya. Pag tinaas natin, nakataas siyang ganyan, cold, todo. So, magiging problema ko lang dito guys, pag kinabit ko siya, kasi nga itong ating linya na to ay nakakabit dun sa ating evaporator. Hindi ko alam kung paano natin maikakabit, Ang gagawin ko na lang siguro, ito yung dating butas, isusuot ko na lang ulit itong rod na to doon para matesting natin kung magiging maganda yung pag-automatic niya. So, pag gumanda yung pag-automatic niya, ito talagang thermostat na to ang sira. So, para matanggal natin yung thermostat ng madali, tanggalin muna natin itong plate. So, 2 tornilyo lang yan. Ito sa kanan at dito sa kaliwa. Okay, pwede nang ibaba na lang natin na ganyan. Tapos, ayan yung thermostat natin. Tanggalin lang natin tong tornilyo.
Tanggalin na rin pala natin guys itong pinaka-plate. Yung lumang thermostat natin, hayaan lang muna natin dito nakakabit. So, pwesto lang natin na nakaganyan para if ever na hindi yun ang sira, edi may babalik pa natin sa pwesto. Ngayon, pag naman sira na to, hintayin na lang natin na magpa-repair ako ng AC ulit, magpalinis, tsaka natin siya papatanggal. Then, balik lang natin tong posisyon ng ating plate. Pwesto lang natin ng maayos to. So medyo ingat-ingat lang tayo kasi baka mabutas natin yung evaporator natin, no. So dapat lang kasi sumayad siya doon sa part ng evaporator natin. So hopefully gumana siya. Ito medyo aalog-alog to. Ipitin na lang natin ng maayos. Then balik natin to. So mapapansin nyo guys, ayun, may butas siya. Kasi yan nga yung binutasan dati. Dahil nga yung thermostat ko ay hindi pa matanggal. Dahil malamig pa naman yung aircon ko. Sayang pag pinabaklas natin. Ang ginawa, binutasan na lang muna para maikabit yung thermostat na mechanical. No? Kung matatandaan nyo, nagkabit tayo ng, ito nga yung mechanical na thermostat. And then, gumagana naman siya. No? Gumagana naman siya. Ang problema nga lang, pag kailangan ko mag-control dito sa lever natin, hindi ko makontrol dahil nga dipihit lang siya eh. Ang nangyari ngayon, kinabit ko yung dipihit na yon pero kinuha nga natin doon sa lumang thermostat natin yung kanyang lever. So ayan. O ayan, gumagana ngayon yan. O di ba? So same function lang din sila. So I hope na gumana. Pag hindi gumana, di tatanggalin natin. Medyo mahal din kasi yung thermostat na bili ko, nasa 1.5 yata. If ever nagagana yung ating DIY na replacement na thermostat, edi sa susunod natin na palinis, ito na ipapakabit natin. At least hindi na tayo gagastos ng pang bili ng thermostat na naman, no? Kasi may thermostat pa tayong luma. Careful lang kayo kung gagawin nyo tong ganito guys, kasi baka nga mabutas yung evaporator nyo. Sayang, di sira yung evaporator, no? Sa mahalaga lang naman yan, ma-detect niya yung lamig sa loob. Pansamantala lang naman to guys eh. Then ibabalik na natin itong globe compartment. So lagyan natin ng tornilyo. So bukas ko pa matetest kung gumagana yung ating ginawang hack or DIY para sa ating thermostat. So abangan nyo na lang guys yung aking update. Hello guys, ayan, susubukan na natin yung aircon natin. May pasok ako ngayon, kaya ngayon ko lang i-video kung gumagana yung aircon natin. So nilagay ko siya sa gitna. Ayan, tapos i-on natin siya. Nagana naman yung aircon. Mapapansin nyo yan, mababa pa yung kanyang RPM. Pag nag-on tayo ng aircon, yun, so tumaas na. Tingnan natin kung lumalamig at kung okay yung function ng kanyang pag-compress. So update ko na lang kayo mamaya guys. So guys, update tayo, no? Nakarating na ako ng school. So nag-automatic naman siya. Ang problema lang is napakatagal niya mag-automatic, no? Siguro dahil ayun nga, malayo yung coil dun sa evaporator, no? So hindi niya agad ma-detect yung lamig. So anong nangyayari, compress din ng compress si compressor. So wala, no choice tayo kundi ibalik natin yung dati nating thermostat na connection. So ayun guys, binalik ko na lang yung dati nating thermostat para wala tayong maging problema sa pag-compress ng compressor natin. Binunot ko na lang to at ipapakabit na lang natin to pag nagpakalasa tayo ng aircon natin, ano. Pero gumagana pa naman siya, kaya sayang kasi. Hindi ko napapahabain yung video natin. Alright, so hanggang dito na lang po siguro ang ating video at sana po may naimbag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagsugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's D-Store.